So kung kayo po ay may mga Biblia, ay buksan niyo po ito sa Ephesians chapter 2, verse 10. Ephesians chapter 2, verse 10. Okay? So babasahin ko na lang po sa inyo sa English translation and New King James Version. Ang sabi po, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good work, which God prepared beforehand that we should walk in them." Ang pamagat po ng ating tatalakayin ngayon ang kailangan para sa gawain ng Diyos o pinakamahalagang mga kailangan para sa gawain ng ating Panginoon. Kung magsasite po kayo ng isang problema o mga problema sa loob ng iglesia, ano po kaya ang problemang maaari nyo pong makita? Siguro maaari po sa atin masabi na mayroong mga yung moral problem na minsan ay pumapasok sa loob ng iglesia. Maaari minsan sa loob ng iglesia ay wala yung pagkakaisa. Minsan sa loob ng iglesia ay mayroong may mga Kristiyano na may pusong may pagkarebelde, no? Pero, ang sabihan po natin, maaari po natin lista o cite ang maraming mga bagay o maraming mga problema na maaaring hinaharap ng isang iglesia. Pero, ang isang pinakamahalaga o pinakamalalang problema sa loob ng isang iglesia ay ang kakulangan ng paggawa. Hello? Kakulangan ng paggawa. Kaya nga po sabi po doon sa ating pong teksto sa umagang ito, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus, which God, Jesus for good work, which God prepared beforehand, that we should walk in them." Sabi po sa ibang translation, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good work, which God prepared in advance for us to do." Merong gawain na itinalaga ang Diyos sa bawat isang nilikha niya. Merong isang gawain na itinalaga ang Diyos sa bawat isang kanyang iniligtas. Okay? So, kailangan po ang bawat isang Kristiyano, ang bawat isang nananampalataya sa ating Panginoon ay dapat nandun po yung seriousness niya o nandun yung marugdog na naisin na ito ay magampanan. Sabi nga po doon sa Titus chapter 2 verse 14, "Who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own, eager to do what is good." Tayo daw po ay niligtas sa lahat ng kasamaan. Tayo daw po ay nilinis ng ating Panginoon para sa Kanya upang maging Kanyang tao o iglesia, no? Upang tayo ay mapasa Kanya, na dapat po ay nandun yung eagerness natin, nandun yung kagalakan, nandun ang katuwaan na gumawa ng dapat nating gawin para sa ating Panginoon at para sa isang iglesia. No? Kaya po minsan, ang gawain po ng Panginoon sa iglesia ay hindi nagagampanan o hindi na-accomplish dahil ang mga Kristiyano ay hindi kumikilos. Kailangan po meron tayong ma-accomplish. Kailangan po meron tayong gawin. No? Kailangan meron tayong mapose ng mga attitude, no? Mga asal, mga ugali, upang ito ay magampanan natin. At sa umagang po ito ay ating po pag-aaralan ang mga ibang mga dapat nakikita sa isang Kristiyano. Iba pong mensahe ko dito ay nakuha ko po doon sa message ni Pastor Jean Taylor. No?
Ano po ba yung mga attitudes na ito? Okay, unang-una po, ang matibay na pananampalataya. Isang matibay na pananampalataya. Hindi po natin pwedeng hiwalay po ito. Pag sinabing matibay, malalim, malakas, di natitinan. Saan po ba natin dapat isalig yung pananampalataya na ito? Ano po ba yung dapat na makita sa ating pananampalataya? Unang-una, isang matibay na pananampalataya sa Diyos. Pagkat we believe, ang sabi po sa Hebrew chapter 11 verse 6, na ang pananampalataya daw po ay siyang nagbibigay ng tao. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. No? Kung wala daw po pananampalataya, kailanman ay hindi natin mabibigyan kaluguran ang ating Panginoon. So dapat po, meron tayong attitude na isang malalim at matibay na pananampalataya. Pagkat naniniwala po tayo, with faith, all things are possible with God. Nothing is impossible with God. Sabi nga po sa Luke chapter 1 verse 37, sa yung King version, nothing is impossible with God. Sa ibang translation na walang anumang bagay na imposible sa ating Panginoon. Dito po yung nag-iglan si Maria, magkakaroon ako ng anak na hindi naman ako nakikipag-seeking sa lalaki. Sabi niya, napaka-imposible, no? Pero sabi ng Panginoon, may God din sa kanya, sa Panginoon, walang imposible. Lahat ay posible. Kaya sa paggawa po natin sa ubusan ng ating Panginoon ay isang bagay na dapat po tayo ay maging matibay sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Pagkat naniniwala po tayo na magagawa natin ang mga pinagagawa ng ating Panginoon sa atin pagkat ang ating Diyos ay makapangyarihang Diyos. Amen. Ano po ba? Walang imposible sa Panginoon. Siya ay makapangyarihan. Ang sabi nga po sa Isaiah chapter 43 verse 13, ang sabi po dito Isaiah chapter 43 verse 13, ang sabi po dito, indeed, before the day was I am He, and there is no one who can deliver out of my hand. I work, and who will reverse it? When God acts, pag ang Diyos ang kumilos, pag Diyos ang gumawa, sinong tao o sinong kapangyarihan ang pwedeng bumago dito? Wala, no? Kaya kailangan po yung pananampalataya natin sa ating Panginoon ay naroon. Nakasalig po doon. At kung maaalala niyo po, bago po pumasok sa lupang pangako, ang mga Hudyo, nag-send po ng spy si Moses. 12 po yun. No? Matatagpuan po natin ito sa number chapter 13, verse 17 to chapter 14, verse 11. Pababa. No? At sa istorya pong yun, nag-send po siya. In-scout nila yung lugar. Nakita po nila na sagana yung lugar na ito. Talaga namang yung mga ubas ay naglalakihan. Talagang pinasan nila. Ang sabi nila, mag-report po yung 10. Sabi niya, okay lang. Sagana. Talaga namang kaya-aya. Ilupay niya. Kaya lang malaking problema natin. Malalaki rin yung mga tao doon. Hindi natin nakayang sakupin yun. Pero yung dalawa po nanindigan, hindi. Kaya natin yan. Pagkat ang Diyos ang nasa atin. Yung dalawa po, labas sa 10 ay pinipita, kaya natin yan. Pagkat ang Diyos ang siyang manguna sa atin. Pagkat ito ay isang pangako ng Diyos sa kanila, na tinayuan nila yung pangako ng Diyos, at ito po ay nagsilbing pananampalataya sa dalawang tao na ito, na tinayuan nila yung pananampalataya, yung pangako ng Diyos sa kanila. Hindi naman po sila nagkamali.
Pinigay po sa kanila yung lupain na yun upang kanilang sakupin. Walang po sa ating paggawa sa ating Panginoon, walang imposible sa Diyos. Maaari po may makita kayo mahadlang, pero pag ang Diyos ang nagpapagawa sa atin, ang Diyos ang kikilo para mapagtagumpayan natin ang gawain ko. Pangalawa po, paniniwala sa inyong sarili. Hello? Hindi na pananampalataya, kailangan matutuloy po kayong maniwala na kaya inyong gawin. Dahil po pagka daw isang tao ay hindi naniniwala na magagawa niya ang isang bagay, hindi niya talaga magagawa yung bagay na yun. Amen? Di ba? Dito po nang dumating po si Pastor Nick Bursi na walang kamay, walang paa. No? Bakit na po nagawa yung mga bagay niya? Hindi lang po yung matibay niya pananampalataya sa ating Panginoon. He believed na magagawa niya. Nagkaroon rin po siya ng depression di ba? Tinangka niya magpakamatay. Pero, nung banday ng pag-isip niya, kung magagawa na daw, nagagawa niya. Nakapag-mana na, nakapag-go-golf na, nakapag-football na, nakapag-swimming na. Hello! Hindi lang yung pananampalataya sa ating Panginoon. Dapat, ikaw din, maniwala ka na kaya mong gawin ang pinapagawa ng ating Panginoon sa iyo. Kasi kung hindi ka naniniwala na kaya mo, hindi ka magtatry na gawin ito. Kaya nga po, minsan, yung taong failure sa buhay, yung iniisip kagad na siya ay magpe-fail. Kasi nga, hindi niya gagawin na talaga. Talunan kagad po siya. Ganun din po yung sabi sa Proverbs, chapter 23, verse 7a. Sa New King James Version Translation po, ay ganito po ang sinasabi. For as he thinks within himself, so he is. He says to eat and drink, but his heart is not with you. No? For all he thinks in his heart, so he is. Di po ba? Kung ano tayo iniisip mo, kung ano yung lalagay mo sa puso mo, yung ka. Pag inisip mo talunan ka talaga. Kasi nga, hindi ka na magsisikap. Kasi wala ka nang sinasabing paniniwala sa iyong sarili na magagawa mo. Kaya pag inisip mo, pinanganak ako mahirap, mamamatay ako mahirap. Diyan, ganyan po talaga. Nakalimutan ko po yung may sabi, hindi po kasalanan maging mahirap. Ang kasalanan po, mamatay kayong mahirap. Hello? Dahil wala kayong ginawa. Kasi nga yung kaisipan na, mahirap kasi ko no? Kaya, mahirap na rin ako habang buhay. Hindi po, huwag po kayo maniwala sa ganong kaisipan. May magagawa kayo. Kung maniniwala kayo sa sarili nyo na kaya nyong gawin ito pagkat ang Diyos ang kasama ninyo. Hello? Kaya nga po nagmamalaki nga po yung inspire sila Caleb at si Joshua, no? Na kaya nilang gawin yon, no? Yung 10 spy hindi, no? Kaya umayon po sila, natangay pa nila yung maraming mga Hudyo. Pero tingnan niyo po si David. Hello? Tingnan niyo po si David. Si David po nang dumating po doon na hinahamon ni Goliath ang buong army ng Israel na nanginginig. Tumayo po si David. Alam niya na siya ay ililigtas ng Panginoon. Malaki ang pananampalataya niya na kung siya ay niligtas ng Diyos dun sa oso at leon, nagtagumpay siya doon, pagtatagumpayin din siya ng Panginoon. At naniniwala siya sa kanyang sarili na kaya niyang patayin si Goliath. Hello? Kasi kung makita mo lang, ay sus, ang laki nito, hindi na ako lalaman, hindi ko yan kaya. Pero nung makita niya, parang nakita niya, sisiw no? Sabi po yung tama po, sabi nila, ang laki-laki mo yan, kaya kitang patamaan. Parang gano'n. Kaya hindi po siya nagduda na ang Diyos ang kasama niya at siya'y may kakayanan
napatayin si Goliath. Kailangan po talaga natin yun eh. At kung tayo po ay pinagagawa ng ating Panginoon, remember this, i-equip ka rin Diyos upang gawin ang mga bagay na ito. Kasamahan tayo ng Panginoon upang gawin yung mga bagay na ito. Bibigyan tayo ng kakayahan ng Diyos upang gawin yung mga bagay na ito. Tignan niyo po si Moses. Ang sabi niya po na kay Moses, nung tinawag niya si Moses, nagpakilala siya kay Moses, I am. Ang sabi niya po sa Exodus chapter 3, verse 12a, I will certainly be with you. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. No? Sa iyong pagpunta sa Ehipto, sa iyong pagtupad sa ipinagagawa ko sa iyo, I will be with you. So nakatwiran pa po si Moses. Sabi niya, Lord, wala akong kakayanan. Baka hindi nila ako paniwalaan. Bisi sabihin ko sa iyo na ikaw nagsugo sa akin. Ang sagot ng ating Panginoon sa kanya, ano ang nasa kamay mo? Kapatid sa umangang ito, ano ang nasa kamay mo? Iba kaya lang. Brad, sabi ano Panginoon, ihagis mo nga yan, Brad, mo nga. Aba, nung ihagis, naging ahas eh. Buyak po si Moses. Damputin mo sa bunito, bumalik yan. Tapos sabi, parang di ba siya napaniwala eh, Lord, baka tayo nataliwala. O sige, lagay mo yung kamay mga doon sa tanggalin mo, pagtanggalin, wow! Meron na siya meron na siya ketong. Kamahal nga po, namutikan yung mga ano niya. O, lagyan mo ulit. Nawala ulit. Ba, okay ba? Pero Lord, hindi ko pa rin kaya eh. O, so pagdating mo doon, sumalaw ka na ng tubig kaya sa ilo, at puhos mo doon sa lupa, magiging dugo yan. Eh, Lord, utar kasi ko eh. Hindi ako magaling magsalita eh. Sabi niya, di ba kapatid mo si Aaron? O si Aaron na maging spokesman mo? Alam niyo po, pag may pinagagawa ang Diyos sa inyo, He will equip you. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sige, pumunta ka doon, gawin mo yung bagay na ito. Bahala ka sa buhay mo, ha? Hindi. Bibigyan ka niya ng kakayanan, bibigyan ka niya ng mga katulong, bibigyan ka niya ng mga kasamang bukod siya na sasama sa iyo upang gawin ang pinagagawa sa inyo. Kaya nga po ngayon, sabi niya po sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 12, para sa mga mananampalataya, sabi niya, so Christ Himself gave the apostle, the prophet, the evangelist, the pastor, and teacher to equip His people for work of service, so that the body of Christ may be built up. Sabi niya, to equip. Kaya lang nga po, ang malaking problema, marami po mga Kristiyano ang ayaw magpa-equip. Kaya nga po, pag subo nila sa labanan, unprepared. Kailangan po natin ito. No? Kailangan tayong maniwala na kaya natin ito. Meron po isang storya. Si Long Greek po, Long Gehrig, isang famous po na siya po ay siya po yung tinaguriang home run king sa kanyang kapanahunan ng New York Yankees. So bago po mag-start sa hapon yung series, yung World Series, siya po ay pumunta doon sa ospital na nandun po yung mga crippled o may mga kapansanan ng mga tao o lalo bilang mga kabataan. In-encourage niya yung mga tao na nandun. Sabi niya, you can do anything if you want to do it badly na. Sabi niya, magkagawain niyo ang mga bagay kung kayo po ay magsisikap talaga na gawin yung nais niyo mangyari sa inyo. So lumapit po sa kanya yung isang teenager, na-crippled din po siya. Nag-depresa po ang paa. Sabi niya, Lou, one favor. Sabi niya lang, isang favor lang. Sabi niya, pwede ba mamayang hapon maka-2 home run ka? Favor lang, gumawa ka ng 2 home run. Nagkamot niya ng ulo. Kasi niya,
Kasi pagka World Series, nakikita niyo po minsan yung kung nanonood yung baseball, napakahirap gumawa ng home run. Lalo na sa World Series talaga. Yung isang alam, mahirap na, yung dalawa pa. Kasubuan na kasi encourage na nga na magagawa mong isang bagay kung ito ay nais at pagsisikapan mong gawin. So para siguro, hindi ko alam kung ano nasa isip niya para makalusot o para limahamon yung nagtanong sa kanya. Sige, sabi niya gano'n. Parking tayo. Gagawa ako ng 2 home run mamayang hapon, pero ikaw, maglalakad ka. Paano ikaw maglalakad ka? Kailangan lumakad ka. Kailangan makalakad ka. So, nag-agree ang kanyang kinausap sa segment at pumunta na siya doon sa stadium, nakadalawang oras na sila. So, hindi na po siya nagkaroon ng pagkakataon na bumalik doon sa hospital. After a year, papasok ulit sa stadium siya ng Yankee, meron pong tumawag sa kanya. No! Sabi niya, hindi niya na maalala. Nakalimutan ko na. Sabi niya, hindi mo ba ako naalala? Ako yung kabataan na hinamon mo na maglakad. Dahil paniniwala sa Diyos at paniniwala sa kanyang sarili, nagawa niya lumakad. Kumusta po kayo? Wala ba kayong tiwala sa inyong sarili? Ang una po yung pagtitiwala niyo sa ating Panginoon. Pangalawa po, ang pusong may kagalakan na maglilingkod sa Diyos. Pag sinabi po yung joy, it is the fruit of the Holy Spirit. Ang Greek word po ito ay chara. Deep and abiding inner rejoicing which was promised to those who abide in Christ and obey His commandment. Ito daw po yung malalim at nananatiling sa loob ng kagalakan na ipinangako ng ating Panginoon doon sa mga taong susunod sa kanyang mga utos. Sabi po doon sa John chapter 15 verse 10 and 11. If you keep my command, you will remain in my love, just as I have kept my Father's command and remain in His love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Ano man ang maging karanasan natin, ano man ang nararanasan natin sa ating buhay, yung kagalakan na inilalagay ng Diyos sa puso ng isang Kristiyanong sumusunod sa Kanya, hindi po ito nakadepende kung ano ang nangyayari sa iyo. Ilalagay ng Panginoon yung kagalakan na yan sa iyong buhay. Pagkat naniniwala ka na ang Diyos ang may control sa lahat na nangyayari sa buhay ng bawat isang tao. Hindi nawawala yung Diyos. Kita niyo po yung encouragement po ni James sa James chapter 1 verse 2 to 4. Sabi niya, consider this pure joy, my brother and sister, whenever you face trial of many kind, because you know that the testing of faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Minsan pala yung nararanasan natin, tinuturuan lang tayo na tayo ay magtiyaga. No? At yung kagalakan na ito ay ilalagay sa atin ng ating Panginoon sa puso ng bawat isa. Minsan po may mga grupo po na isang pilgrim, sila po ay naglalakad, sila ay patungo doon po sa isang shrine upang gumawa ng isang facial petition. So sa kanilang paglalakbay ay meron sila mga dala na mabibigat sa kanilang bigwal at sila ay pinubuhat po nila ito. No, pero wala po sa kanila yung nararamdaman nilang kabigatan sa kanilang mga dala. Pagkat ang kanilang isip ay naroon sa naisin nilang gawin at naroon po yung kagalakan nila sa kanilang. At meron po isang anghel na dumaan sa kanila, nilagay po yung mga maliliit na seed na kulay white. At later on, yung white na seeds na ito ay
naging pakpak at pinuhat yung kanilang mabigat na mga dalangin. At may mga sumusunod pa rin mga pilgrim, no? Sabi nung nasa likod na namin, bakit hindi mo doon nagtulungan mo? Yung isang grupo na yun, mukhang bigat na talaga sa kanila. Yung kanilang dinadala. Bakit yung pag-grupo na yun ang tinulungan mo na parang baliwala sa doon sa kabit at naroon pa rin yung kagalakan nila? Sabi ng anghel, gusto ng tanong, alam mo ba, yung nilagay kong seed ngayon, ito ay tumutubo lamang sa tao ang may puso na may kagalakan. Pagka yung complaining, hindi sama ng loob ang pirminas ng puso, namamatay yung seed na ito. Kumusta po kayo? Kaya sabi nga po ni Pablo, di ba? Sa Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord always. I say, again, rejoice. Na tayo po ay dapat nandun pinni ang kagalakan. Kasi minsan Kristiyano na mayroon na silang problema ay nakasimangot ka agad At naniniwala po ako, bilang mga Kristiyano, meron tayong sapat na dahilan upang tayo ay magkaroon ng kagalakan sa puso. Hello, do you believe that? Na meron kayong sapat na dahilan upang ang kagalakan na ito ay hindi manakaw ng ating kaaway. Unang-una, we have experienced great deliverance. Naranasan po natin na tayo ay iniligtas ng ating Panginoon. No? Ano po sabi sa Romans chapter 3 verse 10? At is written, there is no one righteous, not even one. Wala daw taong matuwid, ni isa. Kaya sabi ko sa Romans chapter 3 verse 23, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo ay makasalanan. At hindi tayo nakarating sa kalwalatian ng ating Panginoon. Pero hindi po natapos doon. Sabi sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Hindi po ba ito source ng kagalakan? Palagpakan nga po natin po yung kagalakan. Magkakalungkot naman kayo. Mukhang pasan yung daigdig. Alam natin tayo mapapahama. Tama? Kung nga meron kang mahal sa buhay na naghihingalo at bigla itong naligtas sa kamatayan, hindi ba magdudulot ng kagalakan sa iyan? Tayo kumbaga sa buhay, naghihingalo patungo sa kamatayan, patungo sa kapahamakan, pero dahil mahal tayo ng Diyos, iniligtas tayo ng ating Panginoon, bakit hindi tayo magkakaroon ng kagalakan? Mamatay man tayo sa mundong ito, alam natin, tayo ay magiging kasama ng Panginoon doon sa panibagong buhay. Bakit pa rin tayo nakasimangot? Pag may problema, nakasimangot. Pag may problema, sinisipapit bahay. Hindi po ba? Hindi. Unang-una, ligtas ka. Unang-una, meron kang tahanan doon sa langit. Unang-una, meron kang isang Diyos na nagmamahal sa iyo. Hindi ba kagalakan? Pagmamahal na rin isip. Kung ikaw po ay, sa mga babae, kung ikaw alam mo na mahal ka ni Piolo sa kabila ng marakaraming babae, ano mararamdaman mo? Ayaw niyo? Di ba nagalak ka? Uy, ang nagmamahal sa iyo, ang nagbigay ng buhay sa iyo, higit pa kay Piolo Pascual. Dapat galak na galak ka. Di ba yung totoo Experience natin yung great deliverance from our sin. Pangalawa, we are children of God. Say amen to that. Amen. Tayo mga anak ng Diyos. Glory to God. Ako, nung una ko, alam dati, anak ako ng Diyos. Hindi pala.
Ako ay nilikha ng Diyos, pero hindi pala ako anak ng Diyos. Naging anak lang ako ng Diyos nung tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Malayo pala yung pagkakaunawa ko dati. Kaya nga pagka mayroong medyo nagkakaasaran, bakit? Ikaw lang ba anak ng Diyos? Ako rin. Pero sa Biblia pala, ang anak lang ng Diyos at kinikilala ng Diyos na kanyang anak ay yung sinasabi sa John chapter 1 verse 12. Ang sabi po ito, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Tayo tayo binigyan ng karapatan nung tinanggap natin nung alok ng pagmamahal ng ating Panginoon. Nung tinanggap natin yung kaligtasan na inaalok ng ating Panginoon at nanampalatay tayo, doon lang pala tayo magiging anak ng Diyos. Ang sabi ko sa 1 John chapter 3 verse 1, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Kayo tayo mga anak ng Diyos, kaya minsan yung mga mundo, mga hindi mananampalataya, nagagalit sa inyo dahil hindi niya kilala ang iyong Ama. Wala silang relasyon dun sa iyong Ama. Pangatlo, bakit po dapat miski na hindi maganda nangyari sa atin ay tayo ay may kagalakan? We have great work to do. May malaking gawain ay pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Alam nyo, nakakatuwa at nakakakalak na malaman natin na ang Diyos ay nagtitiwala sa iyo. Hello? Ulitin po natin. Isang napakaganda at napakalaking karangalan ng Diyos ay magtiwala sa iyo. Yung malaking gawain, hindi niya pinagkatiwala sa anghel. Hindi. Bawal ang anghel. Yung pagproklama ng kaharian ng Diyos, hindi niya pinagkatiwala doon sa mga nag-aaral lang. Yung mga matatalino lang, yung mga summa cum laude lang, hindi. Hindi ito pinagkatiwala doon sa mga leaders lang. Pero, ipinagkatiwala niya ito sa iyo. Hindi po ba malaking magalakan yun? Kaya po, madalas ko pong binibigyan ng ilustrasyon kung ikaw ay tawagin ni President Aquino ngayon at sabihin sa iyo, ikaw lang yung pinagkakatiwalaan kong makakagawa ng bahay na ito. Hindi po ba malaking karangalan sa inyo? Hindi ba malaking katuwaan sa inyo? Pero ang tumawag po sa atin, ang nagtiwala sa atin upang gawin ang malaking gawain na ito ay ang ating Panginoon. Hindi po ba sabi ko sa Matthew 28 verse 19 to 20, hindi po lang yun. Tayo lahat. Therefore, go make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Sa Acts chapter 1, verse 8, ito yung sabi niya, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Alam nyo, ewan ko sa inyo, pero ako, isang malaking kagalakan na ako'y tawagin ng Panginoon upang gawin ang isang napakahalagang gawain. Alalahanin niyo po, kaluluwa po ang pinag-uusapan po dito. Pangmatagalan, panghabang buhay, hindi nagtatapon. Alam niyo po, merong isang matandang legend. Nung si Kristo daw po ay bumalik sa heaven, at nang siya po ay dumating doon, sinalubong po siya ni Angel Gabriel. At tinanong po ang ating Panginoon. Ang sabi niya, Lord, kumusta po? Ano nangyari? Nung sa inyo sa lupa, ano po nangyari sa inyo? Oh, sabi ng Panginoon,
Okay lang. Maayos, okay siya. Nagawa ko na yung dapat kong gawin. Naghirap ako. Napunta ako sa krus. Napako ako sa krus. Namatay ako dun sa krus para sa kasalanan ng mga tao. Sabi niya. Tapos tanong ko na si Gabriel sa akin, Lord, na-appreciate ba ng mga tao yun? Napahalaga ba ng mga tao yun? Yung mga bagay na yun? Alam po ba nila yung ginawa ninyo ay para sa kanila upang magkaroon sila ng buhay na walang hanggan? Well, sabi ng Panginoon, few of them, nandun si Pedro, si James, si John, at yung mga ilan na mga kasama nila. No? Pagka marinig na ibang tao to, mananampalataya sila. No? Dahil alam po ni Gabriel yung kaisipan ng tao, Lord, papaano po kung hindi nila gawin ang ipinagagawa mo sa inyo? Paano po kung hindi nila i-share yung good news ng salvation? Paano po kung katamaran nila? Paano po kung matakot sila? Paano po kung talagang ayaw nila ipahagi ang mabuting balita? Ang sabi ni Gabriel sa Panginoon, Lord, meron ko bang option o second plan na ibang plano pag hindi nila ginawa? Sabi ng Panginoon, wala na akong pangalawang plano. Yun lang ang plano. Ang ibig kong sabihin, pag hindi niyo po ginawa ang ipinagagawa ng Diyos sa inyo, maraming tao ang mamamatay at mapupunta sa impyerno. Church, hindi po ba malaking kagalakan na tayo yung pinagkatiwalaan ng ating Panginoon ng isang napakahalagang gawain upang malaman ng marami mga tao na mahal sila ng Diyos. Na sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng walang kapag-asa, ay mayroong isang Diyos na namatay dun sa krus ng Kalbaryo upang sila ay magkaroon ng pag-asa at panibagong buhay. Kailan kayo kikilos at bumilang? It is a joy na tayo pinagkatiwalaan na yan. Pangatlo, ang patuloy na pagtitiwala sa panalangin. Every Wednesday po, 7:30, meron po tayong midweek worship. Hinahayaan po namin kayo na maging bahagi na ito. Iwanan niyo muna yung mga telenovela na pinanonood niyo. Alam niyo po, ang kahalagahan ng panalangin. Ang Diyos ay nangangako at nangako sa atin na tayo ay diringgin sa ating panalangin. Hello? Ito po ay katiyakan na kayo ay makikipag-usap sa Diyos at mananalangin sa ating Panginoon. Didinggin ito ng Diyos. Sabi po sa Isaiah chapter 65 verse 24. Before they call, I will answer. Grabe ha? While they are still speaking, I will hear. Wow! Ano pa ba gusto nyo katiyakan? Sabi niya, while they are still speaking, I will hear. Ang Diyos po natin ay Diyos na buhay. Ang Diyos natin ay nakakarinig ng daing ng bawat nagmamahal sa Kanya. Kailanman ay hindi siya magiging bingi sa daing ng Kanyang mga anak. Ito'y pangako ng Diyos sa inyo. Ang sabi nga po nila, isa din pangako ng ating Panginoon na sasagutin niya yung dalangin natin. Ang sabi po sa Jeremiah chapter 33 verse 3, Talk to me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you do not know. Ang hamon po ng Panginoon sa atin, manalangin tayo. Yung tunay na Diyos, yung nakakarinig, na pwedeng gumawa. At sabi niya, diningin kita.
sasagutin kita. Sabi niya po sa Matthew chapter 7 verse 7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Tama ba? Ang kailangan lamang po ninyo ay manalangin. Apat lang po ang po pwedeng sagot na ibigay po sa atin ng ating Panginoon sa panalangin. Na minsan nararanasan po natin. When you are not right, God say no. Pag hindi daw tayo tama at tayo ay may kasalanan, tayo po ay may kinikim-kim, tinatago sa ating puso, ang sabi ng Panginoon, no. Kaya sabi po ni Haring David, if I cherish, kung minamahalaga ko yung kasalanan sa aking buhay, kung hindi ko ito kinocompare, kung itinatago ko ito, kung inililihim kong kasalanan na ito, ang sabi po ni Haring David, the Lord will not hear me. Tandaan niyo po yan. Baka mamaya, bakit ako, Pastor? Hindi ako sinasagot. Baka naman tanong mo, sarili mo muna. Huwag ang Diyos ang pili natin tinatanong. Huwag ang Diyos ang pili natin sinisisi. Ang may problema tayo pag hindi tayo sinasagot ng Panginoon, tiyak po yan. Tiyak po yan. Ang pangalawa, when you are not right with God, God will say, grow. Kung hindi po tama yung ating relasyon sa ating Panginoon, ang sasabihin ng Panginoon sa atin, magpalago ka muna. Maging matyaga ka sa panalangin, maging matyaga ka sa pagdating, maging matyaga ka sa pag-aaral ng salita natin, maging matyaga ka sa pakikinig ng mga nilagay ng Diyos, ng mga leaders siya upang ikaw ay lumagot sa pananampalataya. Pangatlo, when the time is not right, kundi wala, God say slow. Handa lang. Pagkat naniniwala po ako, ang pagsagot ng Diyos, hindi maaga, hindi huli, eksakto sa oras. Oh, eksakto. Pang-apat, when everything is right, God will say to you, go! Amen. Hello! Kailangan po maging matyaga po tayo. Kaya sabi po ni James, sa James chapter 5 verse 16b, the effective fervent prayer of a righteous avail much. Ang panalangin daw na matuwid, kailanman hindi paihindihan ng Diyos. Amen. Hindi bibigoy ng Diyos. Kaya sabi niya, minsan kayo naghihingi sa Panginoon, ang inihingi nyo para magastos nyo sa kalayawan. Kaya po ako madalas ko po sinasabi, ang ginagarantihan ng Diyos sa inyo ay yung needs. Church, listen. Ang ibinibigay ng Panginoon sa inyo at nais ibigay ng Panginoon sa inyo yung pangangailangan ninyo. Yung po yung tiyak. Kailangan nyo ng education, kailangan yung datos. Ilalarantihan po ng Panginoon yan. Minsan kasi may mga wants tayo. Minsan din naman natin, Lord, gusto ko rin magkaroon ng kotse. Mercedes-Benz lang naman. Lord, gusto ko rin magkaroon ng t-shirt na kayo, may nakanganga. Gano'n. Maraming ngipin. Hindi po. Ay, di, kung kailangan pantalon, di, pantalon. Dami-dami ng pantalon dyan. Diba? Wala. Kailangan na kang mga ano, kung ano-ano. Di po itiyak, no? Okay. Pang-apat po na dapat naging attitude natin, ang maalab na pag-ibig. First, unang-una po, dapat makita po sa ating pag-ibig natin sa ating Panginoon. First and foremost, ang pag-ibig po natin sa ating Panginoon. Sa John chapter 14, verse 23 to 24. Okay. Ang sabi po doon, John chapter 4, 14.
verse 23-24. Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Sabi po doon, kung tayo nagmamahal sa ating Panginoon, tayo po ay susunod sa Kanyang mga utos. Pangalawa po, ano pong uri ng pagmamahal? O kanino po natin yung pagmamahal natin? We must possess love for our brothers and sisters. Mahal niyo ba yung katabi nyo? Tingnan nga yung katabi nyo. Kaibig-ibig ba siya? Oo. Talaga ha? Alam nyo, dapat mahal natin siya. Miski man ano yung tsura niya, miski anong kalagay niya sa buhay, miski ano man siya man, walang pinag-aralan, miski lahat. Kailangan mahal natin siya. Kasi sabi po ng Panginoon sa 1 John chapter 4, verse 20-21, whoever claims to love God, listen, mahalaga po ito whoever claims to love God, yet hates a brother or sister, is a liar. Pag sinabi mo mahal mo yung Diyos, miski yung katabi mo, miski yung kapitbahay mo na hindi ka ibig-ibig, na masungit, hindi kang inaaway, ano sabi po? Kailangan daw po mahalin natin. At kung hindi natin silang kayang mahalin, sinungaling ka. Hindi po ako may sabi nun. Sinungaling ka. Pag sasabihin mo, mahal ko ang Diyos, pero yung kapitbahay mo, hindi mo mahal, yung katabi mo, hindi mo nga kayang mahalin, ay sinungaling ka. Diretsahan na po tayo. Yun ang sabi ng Panginoon whoever claims to love God, yet hate a brother or sister, is a liar. Hindi po ako may sabi niyan. For whoever does not love their brother or sister whom they have seen, cannot love God whom they have not seen. Hinuman daw po na nagmamahal o hindi marunong magmahal sa mga kapatiran o mga tao na kanilang nakikita ay hindi pwedeng magmahal ng tapat sa Diyos na hindi nila nakikita. Kaya po madalas ko po sinasabi, ang love po is abstract, hindi nakikita. Makikita lang po ito, matatranslate lang ito pag minahan mo na yung mga hindi kaibig-ibig ng mga taong nakakasalimuhan ninyo. Kaya po sabi nga po ay kailangan po natin yung pagmamahal upang makuha natin yung pagkakaisa. Hindi po yung pirming sarili natin ay niintindi natin at sasabihin natin mahal natin yung tao na yon. Kita niyo po sabi sa Philippians chapter 2 verse 1-4. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common share in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in the Spirit and in one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility value others above yourself, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Napakaganda po yan. Sabi niya, gawin po natin ang lahat ng bagay, hindi dahil sa ating sariling ambisyon o nais nating mapalangalan, rather, sabi niya, sa kababaang loob, pahalagaan natin yung iba mas higit sa pagpapahalaga natin sa ating sarili. Huwag natin tignan yung interest lamang natin, kung hindi tignan natin yung interest ng kapwa mo. Hindi po ba? Kaya tayo po ni Pablo doon sa church ng Galatian, sa Galatians chapter 5 verse 15. If you bite and devour each other, watch out, or you will be destroyed by each other. Baka naman mahal kita, pagtalikot. Alam mo kapatid din? Ano po ba? Pangatlo, third, sino po ba yung dapat natin makita yung maalam natin pagmamahal? Third, we must show love for the lost soul.
Mahal po ba yung makasalanan? Sino po yung nagmamahal sa makasalanan dito? Ilan lang ang marunong magmahal sa makasalanan? Sino po yung marunong magmahal doon sa mga taong mapapahamak? Pakunti pa rin. Sige, tignan po natin. Kailangan po may pag-ibig po tayo. Sa Luke chapter 19 verse 10, ang sabi po, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Ang Panginoon nagpunta para hanapin yung nawawala, upang hanapin yung mga papahamak. Ang sabi po doon ay, kailangan po tayo din. Hello? Huwag po tayong nanonood sa mga taong sa bawat hakbang nila ay hakbang sa kapahamakan. Huwag po tayong magtigil na paalalahanan po sila na sila ay mapapahama. Kailangan mahal natin. Sabi nga po doon last Sunday, dapat ang pintig ng ating puso, yung pintig ng puso ng Diyos. Kung mahal natin ang ating Panginoon, mahal din natin yung mga minamahal ng Diyos. At alam po natin na mahal ng Diyos ang mga makasalanan. Nais ng Diyos na ang bawat isa ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo, kung hindi niyo po sila mahal, okay lang yun. Kasi hindi niyo sila mahal eh. Pero kung sinasabi niyo mahal niyo ang Panginoon, mahal niyo ang mga tao mapapahamak, hindi po kayo papayag na tignan lang po sila habang lumalakad sila sa kapahamakan. Hindi kayo papayag, lalo po yung mga mahal niyo po sa buhay, hindi kayo titigil hanggat hindi niyo sila naaagaw sa kamay ni Satanas. Hindi kayo titigil manalangin. Hindi kayo titigil mag-share. Hindi kayo titigil na ipakita sa kanila yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Panglima, ang matyagang paggawa. Kailangan po may paggawa natin gawin. I-English po yung sinabi, persistent. Ang ano po ibig sabihin, pag persistent, ito daw po yung tuloy-tuloy na aksyon na ginagawa in spite ng mga difficulties, in spite ng mga oposisyon. Refusal to give up or let go. Hindi po tayo give up. Ngayon, papanalangin natin. Ngayon, papakita natin pagmamahal ng Diyos. Ngayon, papahayag natin yung salita ng Panginoon. Kaya na, sige, okay lang. Mananatili pa rin. Mamamalagi pa rin. Ipapahayag pa rin. Alam niyo yung ako po nag-handle ng mothers, ang pinag-alalan po namin doon, building the walls of Jerusalem. Bakit po sila nagtagumpay sa paggawa ng muog ng Jerusalem? Dahil po nandun po yung kanilang pagtityaga. May mga oposisyon. Hindi po sila tumigil. Nangangalib ang kanilang buhay. Hindi po sila tumigil. Habang gumagawa sila, may hawak sila sandata. 24 hours. Naroon po sila, nagbabantay yung iba, gumagawa yung iba, sama-sama po sila. Hindi sila nawalan ng pag-asa at na-discourage na may oposisyon. Alam ko, maranasan niyo po oposisyon. Alam ko, minsan mapipiloso po kayo. Alam ko, minsan natatanggihan kayo. Pero ang mahalaga ay tayong matyagang gumagawa sa ubasan ng ating Panginoon. Tingnan niyo po si Noah. For 120 years, pakanya po nabuo yung anak ko. Ang sabi po ng Hebrew, 120 years, nagtsatsaga siya mag-preach. Ang problema, panghigalan niya ang nalito. No? Sabi po ni Pablo sa Philippians chapter 3, verse 12 to 15. Now, Philippians chapter 3, verse 12 to 15. Now that I have already obtained all these, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of what which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind
and straining toward what is ahead. Sabi niya, isang bagay ang aking ginagawa. Hindi pa sinasabi, nakamit ko ng lahat ng ito. Pero isang bagay ang aking ginagawa. Kinalilimutan ko yung mga nakaraan, yung mga failure, yung mga sama ng loob, yung mga sakit ng loob. Ang sabi niya, I press on toward the goal. Nagkukumahog ako. Nagsisikap ako upang makamit ang gantimpala sa ginawa ng ating Panginoon. Alam niyo po, huwag po tayo ma-discourage doon sa resulta ng ating gawain. Kami nga ni brother ko, hindi kami susuko. Brother ko, sige na, brother ko, okay lang yan. Pag ayaw na nila, talaga, ano tayo na iba? Ilang beses lang kami hindi kasi sinisipot ng aming cell group eh. Diba? Si Sister Adel, gagaling pa yan sa ano. Ngayon, nakaunawaan ko na yung frustration ni Sister Adel na. Kaya kailangan siya naman magsasabi sa akin, sige, okay lang. Tsaga pa lang. Allah eh. Nakikinig ng una, nababalan mo, pagkakita mo, pala-empisado mo. Pag-ipas ng mga yun mo, nandun mo, yab-yab-yab na. Okay na, basta mag-check ako. Sabi ko sa kanya, miski dalawa yung tatlo, isa lang nga, okay lang sa akin. Pag-check ako kayo, napag-check ako nga ang base cup ng araw. Ilang taon ako papanik-panik doon. Kasama yung mga magagawa ng Panginoon, pero tignan yung base cup ngayon. Di po ba? Malay mo, ipuan ng Panginoon, maraming mga kalalakihan doon. Nanari ko ngayon. Makakita ko sila sa Sabado. Di ba? Basta Sabado, yung mga tatay dyan. Meron po kami tayong gawain. Gusto nyo matuto na salita ng Panginoon. Nandun kami. Doon po doon sa apartment po doon. Alas 4 ng hapon, magkita-kita tayo. At mag-iya po kayo. At tinitiyak ko po sa inyo, hindi kayo lugi. Ang Diyos ang nangangako sa inyo, hindi ako. Pag ang Diyos nangangako, sigurado, bibigyan ng Diyos. Pero pag ako nangangako, huwag kayong umasa. Na maibibigay ko lahat. Yung po yun, kasi ang Panginoon po kasi, hindi tumitingin sa resulta. Ang Panginoon kasi, tumitingin sa ating paggawa. Kung paano tayo magtsatsaga, hindi ka po hahatulan ng Diyos dahil walang sumampalataya sa Kanya, pero hahatulan ka ng Diyos pag hindi mo ginawa ang pinagagawa niya sa iyo. Nung walang sumampalataya, sabi ko nga po sa inyo, ang pagbabago ng tao, hindi nyo responsibilidad. Hindi nyo magagawa. Ang gawain po natin ay ipahayag ang mabuting balita. Ang gawain po ng Panginoon ay bumago ng buhay ng tao. Hindi nyo makakaya. Kaya po ako, matagal ko po natutunan na hindi po ako tumitingin kung mayroong resulta o wala. Nung una po ako nagpapastor, discourage po ako pag walang tumanggap sa Panginoon. Ngayon, ang katwiran ko, pag may naitanim ako, tama na po yun. Ang Diyos ang magpapalago. Ang Diyos ang magpapaani. Ang kailangan lang po natin, gumawa. Matyaga tayong magbigay ng ating lakas upang tayo ay gumawa. Are you a Christian? Are you a disciple? Kailangan po makita po sa atin. Magtatagumpay po ang gawain ng Panginoon. Susulong po ang gawain ng Panginoon. Magagawa po natin pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Kung tayo po ay magiging mapagmahal, kung tayo po ay magkakaroon ng kagalakan sa binigay sa atin ng ating Panginoon, kung tayo po ay matyagang mananalangin para dito, kung tayo po ay matapat na gagawa sa ubusan ng ating Panginoon, tayo po ay matyagang tunay na ipapahayag ang salita ng ating Panginoon. Isa pong challenge na iniwanan ko po sa inyo. Mother, yung mga ibang kalalakihan po dito, kung ang inyong pong mga asawa ay wala pa sa Panginoon, hindi niyo po kayang baguhin yan. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Yung asawa ko, hindi ako lahat na bago. Nanay ko, hindi. Tatay ko, hindi.
Pero ang Diyos lang ang bumalag. Pero sa inyong matyagang pananalangin at papapahayag, magagawa ninyo. Thank you.